Marami pong nananawagan, may mga nag-press conference pa nga ako kahapon, yung ilan dyan kaibigan natin, na aninaga natin si Attorney Jamie Bondoc at si Attorney Bobet Torrio. Mga kaibigan ho natin yan. Sila'y nananawagan dyan nga daw po sa Sabado. Paglilinaw lamang po, okay po yan ha. Okay yan. Pwede kayo sumama kay Attorney Jamie Bondoc, pwede niyong samahan si Attorney Bobet Torrio. Ano po yan, maayos na tao po yan. Meron lang hong paglilinaw na hindi pa ho kasi, ang pasya po kasi ng hakbang ng maisog ay for September 21. Meron pa rin hong tuloy-tuloy na pagkilos. Ang hakbang ng maisog ho ay gagawa ng isang nationwide peaceful protest on September 21. September 21 po ang hakbang ng maisog. Yung mga naghahanap po bakit hindi nananawagan, hindi pa ho nananawagan ng hakbang ng maisog para ngayong darating na weekend. Yung September 21 sa hakbang ng maisog po ay gagawa ng nationwide na pagkilos. Malalaman po nyo yung mga lugar. Ang alam ko sa NCR meron, sa Bacolod, sa Tingko, meron din sa Cebu, sa Davao, yung mga major cities. Pero yung sa Sabado, wala hong patawag ang hakbang ng maisog. Subalit, yung nais pong sumali, kahit ako rin ho yung nanawagan noong September 8. Let us set aside our political differences, political color, political leaning. It's time to do something for our country. Kaya nga po yung ating pamagat noon ay Save Our Country, Save the Philippines. Lugmok na ho Lugmok na ho. Subalit mag-ingat po kayo doon sa mga nananawagan. Kahapon po, merong isang press conference, may nanawagan, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Ang pangalan po nung nananawagan ay yung Jing Paras. Ano po yan? Dating kongresista. Mag-ingat po kayo, wala ho ako sinasabing anything, hindi ko sinasabing sumama kayo sa kanya, hindi ko rin sinasabing huwag niyo samahan. Tingnan lang ho ninyo yung pagkatao nung nananawagan. Tingnan lang po ninyo yung pagkatao nung nag-iimbitang sumali kayo sa anti-corruption rally. Really? Sigurado ka ba sa panawagan mo? Yun lang ang akin. Kung si Jamie Bondoc, okay yan. Si Bobet Torrio at Atty. Torrio, okay yan. Pero yung Jing Paras na kung ano-ano ho ang sinasabi na hindi naman totoo laban sa hakbang ng maisog, itutuwid ko lang ho. Sapagkat ako ho ang isa sa mga kinikilalang leader o tumatayong leader ng hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog, alam naman po natin, it's not a political party, it's a social movement, as I have said early on, calling for transparency, accountability, peace, and security. In our country, transparency and accountability in governance. Wala po tayong problema yung gustong sumama, mamili lang po kayo ng sasamahan. Kung sa tingin ninyo yung nananawagan na ang pangalan ay Jing Paras, bagay manawagan ng anti-corruption, sumama ho kayo, samahan ninyo. Kung sa tingin ninyo siya yung epitome o magandang modelo o halimbawa sa kabataan, sa inyong mga pamilya, sa inyong sarili na anti-corruption crusader, samahan po ninyo, wala pong problema. Mag-iingat lang. Doon sa mga nananawagan, kagaya po ng ating pamagat ngayong hapon, yung ating hubad na huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad. Hubaran po natin lahat ng huwad nang hindi na po tayo mabudol ng kung sino-sino. Alamin po nyo yung background. Uulitin ko, kung sa tingin yung bagay doon sa nananawagan na siya'y manawagan ng anti-corruption, samahan ninyo. Wala ho kayong maririnig na pagpigil sa akin o sa hakbang na maisog. Basta't mga kababayan, mag-iingat lamang. So ulitin ko, ang hakbang ng maisog, gagawa po tayo ng mga payapang kilos protesta na nananawagan ng pagrespeto, paninindigan, pagdepensa, pagtatanggol sa ating saligang batas. Sinasalaula na po lahat. Kanya nga po yung ating title, Hubad na Huwad. Sa English pa ho, ang ibig sabihin nito ay naked fraud. Basahin ko lang, magbabawas lang muna tayo ng babasahin para hindi po tayo mabulunan later on. Si Jeneline Molto, Good PM Attorney, si Aki Elvira, si Surina Jabala, like and done, salamat. Kay
Silent viewer from Hong Kong, OFW, si Annabella Ferrer. Mabuhay ka, Annabella Ferrer. Yan yung mga tunay na bayani. Yan yung talagang dapat kinikilala at pinoprotektahan. Si Sir Job, good evening. Attorney Vic, magandang gabi rin po sa inyo. Si Narina Marin, si Marian, watching from Taiwan. Marami pong salamat. Annabella Ferrer at Team Replay din. Lahat po nangahabol sa replay. Magandang araw po sa inyong lahat. San man po kayo naroroon, mabuhay po kayo. Kay Inday, tama ba? Inday, gahod-gahod. Good morning, Attorney Vic. Oy, nasaan kaya si Inday, gahod-gahod, but good morning. Kay Shami Ortega from Israel, mag-iingat kayo dyan. Shami, umiinit pa rin yung usapin dyan sa inyong bansang kinalalagyan. Mag-iingat lang po kayo. Kay Louis Yuting, maayong hapon po, maayong hapon sa iyo, Louis Yuting. Kay Dalian P. Dizon, magandang hapon din sa iyo. Kay BJ Lapay, magandang hapon. Kay Yamaguchi Shirley, kay Grace Magalona from Hong Kong din, maraming salamat. Kay JC JC from Saudi, marami pong salamat. Kay Lisle, sorry hindi ko na ba na. Hi, Attorney Vic. Always watching you here in Russia. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. Kay Nika Valdez, magandang gabi. Kay Duterte para sa masa. Hello, Attorney Vic. Sana magising na ang mga Pilipino. Tulog pa sa galit ng korupsyon. Gising po ang Pilipino. The fact na ang dami ho ang nag-engage yung atin pong live nung huli, nung September 8. I encourage you na mag-live din po, sumali po kayo. Gusto ko pong marinig, handa na ba kayong lumabas? Alam ko, napakainit nung usapin yun. Nangyari sa Indonesia, yung nangyari sa Nepal at patuloy na nangyayari sa Nepal. Imaginin mo, sunugin yung First Lady ng Nepal. Diba? Alam ko yung nararamdaman ninyo, kanya nga ho tayo nagla-live at nagtatanong sa inyo, paano tayo magtulong-tulong, paano tayo magsama-sama para isalba ang ating bansa? Handa na ba kayong lumabas? At sa sa usaping ito, kagaya ho nung iniwan ko sa inyo nung September 8, Monday, gawin ninyong regular na usaping pamilya na. Usaping magkakaibigan, usaping barkada, magkakapitbahay, magkakabarangay, magkakaprobinsya, magkakanegosyo, magkakahanap buhay, magkakasosyo, mag-usap-usap po kayo. We have to act, we have to do something for our country. Hindi ko po pwedeng sabihin before it's too late. Late na po . Grabe na ho ang nangyayari. Pakikita ko po sa inyo itong pagpapatunay na talagang ang tagal ko noong sinasabi. Mali ho ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. administration. Mali. Mali ho yung tinatahak. Nahahatak tayo patungo dyan sa geopolitics na laro sa pagitan ng US at China na wala naman tayong kinalaman kung hindi willing victim. Hindi tayo dapat sumali dyan. Ang nakikita natin, yung antas ng korupsyon na ultinyo ho, nakakahiya ito. Mismo personal, ang Pangulo ng South Korea, mga kababayan Pilipino, gising makinig. Mismong Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Tama po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. Total, maraming Pilipino are into K-pop, yung mga kabataan. Ito po K-flop. Hindi po kasalanan ng Korea. In fact, I think an expression of gratitude is in order to the South Korean President Lee Jae-myung for personally halting or personally calling for his government to stop yung 28.7 billion na loan ng Pilipinas sa kanila. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Pinatigil mga kababayan, yung mga kababayan natin Filipino migrants, Filipino overseas workers sa South Korea, mabuhay po kayo.
Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, kanyang pinatitigil personally, he personally stopped the release or the loan amounting to 28.7 billion. Dahil daw po sa massive corruption. Presidente na ho ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Ito po'y termino pananalita ng Pangulo ng South Korea. Stop the 28.7 billion pesos loan papuntang Pilipinas dahil nanakawin lang daw ho ng mga politiko sa Pilipinas. Yan ang naging dahilan ng Pangulo ng South Korea. Compromise po. Yung dapat sana ay napakalaking infrastructure projects na ang biyahe po mula Lawang to Palapag Northern Samar from 65 minutes magiging 19 minutes na lang. Nahinto po yan, makukumpleto po sana pagdating ng taong 2029. Malapit na lang, 4 na taon. Subalit pinatigil po ng Pangulo mismo ng South Korea, Republika ng South Korea, ang utang na ito, 28.7 billion. Bakit? Ang sabi po ng Pangulo ng South Korea, itigil nyo yung 28.7 billion na pagpapahiram ng pera sa Pilipinas dahil sa massive corruption at looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Hindi po ito kwento-kwento lang. Kagaya po ng aking sinasabi, dito po sa Tinig Maisog, sisikapin natin bilang boses, mata, tinig at tainga ninyo, sisikapin ko na pasimplihin yung mga mahalagang usaping panlipunan upang lahat tayo ay magkaroon ng kuro-kuro pananaw opinyon at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo kasali. Dapat lahat tayo may say sapagkat yung ginagamit pong pambayad sana kagaya ng 28.7 billion pesos loan. Ano ho? 28.7 billion pesos loan na pinatigil personal ng Pangulo ng South Korea dahil sa massive corruption at looting of public funds. Tayo po ang nagbabayad niyan. Ito po ang nalathala sa online news. Para ho dito sa ating pahina, wala pong fake news dito. Nagre-research po yung ating mga volunteer staff at ginagawa po nating bahagi ng ating direktang ugnayan sa inyo sa Tinig Maisog. Ano? So yan, kita natin, ang linaw, South Korea stops 28.7 billion Philippine loan dahil daw po sa massive corruption at looting. Ano? Bakit to may nag-message sa akin? Attorney Vic, bakit kagaya nung larawang ipinakita mo sa iyong post kaninang madaling araw, ang gamit mo ay yung social media site ng Inquirer. Ngayon, ang ginamit mo pa rin ang Inquirer. Sapagkat po ang Inquirer ay pag-aari ng pamilyang mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Kanila po yan eh. So, inagamit po natin ito bilang pagpapatunay na wala po tayong fake news. Pag sinabi nilang fake news ito, di fake sila. Di ba? We are getting them invested also dito sa Tinig Maisog, sa ating munting social media platform. We are making them, without them knowing it, invested dito sa pagpapahayag ng mga totoong balita. Di ba? Gamitin natin yung kanila mga strength and resources para patuloy pa nating hubaran ang mga huwad. Kaya gaya nga po ng ating pamagat ngayong hapon, hubad na huwad. Okay? Bakit po mahalagang pag-usapan natin? Salamat po kay Congressman Sid Ungab. Ito po yung naging laman ng kanyang paksa nung siya ay nagtanong doon sa hearing sa Kongreso tungkol sa ODA-funded flood control projects for 2024 and 2025. ODA po ito eh. Diba? Yung Overseas Development Assistance. Hindi po ibig sabihin ng ODA ay overdose si addict. Hindi po. ODA is Overseas Development Assistance.
Ang overseas development assistance, kagaya po nung naipahayag ko sa inyo, utang po iyan. Utang at meron po yan, dumaan po yan sa DBCC, dumaan po yan sa Monetary Board at meron po yung sovereign guarantee. Hindi po yan utang na pasalamatan natin si Bongbong Marcos at tayo pinautang ng South Korea. Halimbawa, hindi po. Kaya po tayo pinapautang, dumadaan po kasi sa masusing pag-aaral, sa vetting at tinitingnan yung feasibility study kung nararapat ba at kung ano yung magiging social impact ng proyekto. Kagaya nga po sana na itong 28.7 billion loan. Yung biyahe po na mula 65 minutes ay magiging 19 minutes na lang sana. Dapat, pagkababaybayin mo yung Lawang to Palapag Northern Samar, magiging 19 minutes na lang ho yung 65 minutes na usual na biyahe. Maganda po yan. Yan po yung Samar Pacific Coastal Road 2. Maganda po, hindi ba? Maganda yung layunin. Subalit, nanonood po ang international community sa nangyayaring mga kurakutan, pagnanakaw at higit na tumataas at lantarang level ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ito na po ang nagiging bunga. Meron na pong reaksyon ang international community. Unang-una nang nag-react ay ang Republika ng South Korea. Ano ho ang naging reaksyon ng Republika ng South Korea? Yung mga mahilig po sa K-pop. Pinatigil po personally ng Pangulo ng South Korea itong 28.7 billion loan. Bakit? Due to massive corruption and looting. Looting of what? Not of groceries, not of department stores. Massive corruption and looting of public funds. Massive corruption and looting of public funds. Yan po yung naging dahilan. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab sa kanyang pagtatanong at sa kanyang talumpati na ibinigay, yung kanyang privilege speech diyan po sa mababang kapulungan. At yun nga ho, lumalabas dito, himayin po natin, alam mo ninyong matagal na tayong nag-a-advocate at nangangampanya na para po tayo'y umasenso bilang tao, bilang lahi, bilang isang bansa, bilang Pilipino, kinakailangan ho magkaroon tayo ng fiscal discipline, austerity measure, sa mga naglilingkod sa gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno, austerity, yung belt tightening, yung paghigpit ng sinturon. Nakita naman natin kung gaano kawalang hiya yung mga nepo babies, hindi ba? Yung mga nepo babies, nakita naman natin kung gaano kawalang hiya. Yung mga nagpaparada sa mababang kapulungan ng mamahaling relos, mamahaling bag, I'm sure hindi nyo pa nakakalimutan kung sino-sino yung mga yan. Mamahaling sasakyan. Ultimo, mga assistant district engineer, na ngayon district engineer, nagpapatalo mga kababayan sa kasino ng 400 plus million pesos. Wala namang 400 million pesos yung taong yun ng personal niya. Pera niyo po yun. Kaya tama, malungkot, subalit tama, yung naging pasya nung Pangulo ng Republika ng South Korea, itigil, i-hold, ipahinto itong 28.7 billion loan sa Pilipinas. Dahil nga daw sa massive corruption and looting. Dapat po magkaroon tayo ng fiscal discipline na nakita naman natin walang-wala sa Marcos Jr. administration. Magarbo po ito, extravagant po ito Mucho-mucho. Marangya ang pamumuhay. Hindi po nila pera po mula sa buwis na ating binabayad. Magkaroon tayo ng austerity program, magkaroon tayo ng belt tightening at sikapin natin na mabawasan ang ating pambansang pagkakautang. Kaya po tayo nangungutang, ito'y tapatang usapan. Nakikita natin kung paano binubulsa, kinukurakot, ninanakaw, nauuwi sa korupsyon ang trilyong pisong halaga ng pondo at pera nating mga Pilipino. Ang nangyayari ho, tayo'y nangungutang, ang ating pamahalaan ay nangungutang upang tustusan ang patuloy na pagnanakaw ng mga walang hiya sa gobyerno.
Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya naintindihan ko kayo kung kayo'y galit na at nais nang lumabas ng inyong mga tahanan, ng opisina, ng trabaho, ng eskwela at sumama diyan sa mga nagpapatawag ng payapang pagtitipon sa darating na Sabado. Okay ho yan, desisyon nyo yan, mag-iingat lang ng grupong samahan. Yun lang ho ang sinasabi ko, huwag kayong sasama sa huwad. Kagaya nung taong nagpapatawag ng pagkilos daw kahapon, nag-press conference pa, imaginein mo, hindi bagay na siya yung nagpapatawag. Subalit suriin ninyo, public record naman yan, public personality yan, silipin ninyo kung siya ba ang dapat pakinggan pagdating sa anti-corruption crusade. Kung sa tingin yung bagay siya maging anti-corruption crusade, ay tingnan po ninyo, samahan ninyo siya. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa akin sa TikTok. Maraming salamat. Patuloy po kayong makinig at patuloy po kayong maging bahagi ng Tinig Maisog. So kinakailangan po nating pababain ang ating national debt. Bakit kanyo? Sabi po sa datos ng DBM, pagka by end of fiscal year 2026, next year na po yan, malapit na po yan, September na po ngayon. Ang ating pong pagkakautang, ang pambansang pagkakautang ng mga Pilipino, ng Republika ng Pilipinas, ay aangat ng 9.8%. Meron pong increase ang ating national government debt ng 9.8%. Sa kasalukuyan po kasi, ang ating pagkakautang, end of June po itong aking figure, end of June 2025, mga kababayan, ay 17.27 trillion. Pakinggan po ninyo 17.27 trillion. Atras ko lang po ng konti. Yung pinag-uusapan pong subject po ng Senate investigation ay 1.1 trillion pesos pondo ng DPWH, yung Public Works. Kaya nga dapat itong si dating kalihim Manny Bonoan na paulit-ulit lumalabas yung pangalan, ipatawag uli yan. Kagaya po ng aking sinabi, from the beginning, hindi siya dapat in-excuse. Lokohan na po yun. Dapat pabalikin yan, tanungin, pasagutin. Tungkol sa 1.1 trillion pesos pondo ng DPWH. Bakit kanyo? Yung 1.1 trillion pesos na pondo ng DPWH, yan po'y katumbas na ng 17.6% ng ating national budget for this year. 17.6%. Balik po tayo sa pambansang pagkakautang. End of June 2025, ang ating pong national debt ay 17.27 trillion pesos. Ano? 17.27 trillion pesos ang ating pambansang pagkakautang. Imagine ninyo, kung hindi ninakaw yung 1 trilyon o 2 trilyong pisong pera nating mga Pilipino, ang pagkakautang lang sana natin ay 15.27 trilyon. Alam ho ba ninyo kung gaano kalaki yung interes ng 2 trillion pesos? Alam ho ba ninyo? Ako kasi ay hindi. Dahil napakalaking pera po niyan. Nakakatiyak tayo, malaking pera yan. Ibig sabihin nito, yung ating pong pambansang pagkakautang ay nauuwi lang sa kurakutan, nauuwi lang sa korupsyon. Tapos tayo, bayad ng bayad habang itong mga nepo babies at ang kanilang mga magulang at ang mapagsamantalang mambabatas, nagpapakasasa sa pawis, dugo, hirap at pasakit nating mga Pilipino sa pamamagitan ng mga buwis. Yung ating mga minamahal na overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants, hindi naman ho nila ginusto na sila'y mawalay at malayo sa kanilang pamilya. Subalit, kesa naman sila'y maghirap, nagbakasakali sa malayong lugar sa ibang bansa. Namimiss yung mga anak at naglalag daw po yung TikTok. Paano kaya gagawin natin? Meron lang po tayong gagawin. Ano? Ayun. Tayin lang po natin na iiwanan daw po si TikTok. Nandiyan na si TikTok. Maraming salamat. Balik po tayo na nangungutang po ang ating gobyerno pangbayad sa mga ninanakaw ng mga korap na politiko.
Yun po yung masakit at masaklap na katotohanan. Kanya po talagang dapat kayong magalit. Dapat kayong magsalita. Lagi ko nga pong tinatanong sa inyo noong Monday, handa na ba kayong tumulong? Handa na ba kayong lumabas sa lansangan para sa isang payapang kilos protesta? Kung saan ipapahayag natin ang ating galit, ang ating hagupit sa pamahalaan na tigilan na ninyo. Ultimo Pangulo ng South Korea, napansin na massive corruption ang kanyang terminong ginamit. Looting of public funds. Tapos utang pa kayo ng utang. Yung utang pong yan, magiging 19.6 trillion. Huwag po nating pabayaan itong usaping ito. From 17.27 trillion, lolobo po ito at magiging 19.6 trillion pesos by the end of 2026. Ulitin ko ho yung 1-2 trilyon, dapat po pala 15 trillion lang o baka mas mababa pa ang ating pambansang pagkakautang kung hindi natin hinahayaan na patuloy tayong binubudol at ninanakawan ng mga korap na administrasyon, lalo pa ngayon, higit naging talamak sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yung DBM po ay nagsisinungaling. Sapagkat tinatanong siya kung ano yung saan napupunta yung mga flood control program, sino yung nagpopondo, sino yung sponsor or project proponent. Hindi po niya masagot. Pwede bang hindi mo masagot? Ikaw ang ingat yama, ikaw yung DBM Department of Budget Management. Minamanage mo ang pambansang pananalapi ng Pilipinas, yung budget taon-taon. Pwede bang sabihin mo hindi mo alam kung sinong project proponent? Eto nga hong projection nila na after end of 2026 magiging 19.6 trillion yung ating pambansang pagkakautang na project mo Etong taon-taong budget na inyong pinapasa, napakahalagang batas po nito, hindi po niya masagot. Dapat ito rin, kagaya nung dating kalihim ng DPWH, ay muling ipatawag at pabalikin sa Senado. Tanungin, nagmamasid po ang mamamayang Pilipino kagaya nga po nung tanong nating lahat, hindi ba? Na iniwan ko rin sa inyo nung Monday. Dapat sumagot yung liderato ng Senado, but syempre sasabihin nila internal nila. But ang tanong na iwan sa isip ng mga Pilipino, the Senate leadership, the new leadership, should give the Filipino people a credible explanation. Just give us one good reason why you have to replace and remove Senator Dante Marcoleta as chairman of the Blue Ribbon Committee. Yan lang sana ang sagutin nila, hindi na ho nila sasagutin yan. Iiwasan na po yan. Sabi ng iba, pagbigyan natin at mukhang tutuloy-tuloy naman nung bagong chairman, panoorin natin. Panoorin natin sapagkat matagal na po nating sinisigaw itong korupsyon na ito. Ipatawag na rin sana yung miyembro ng tinatawag na small committee. Ito po yung tumira sa ating 2025 national budget. Ito po, paulit-ulit ko sinasabi, ang ating pambansang budget, ang alpha and the omega of the corruption and the many problems of our country. Deeply rooted po yan sa budget.